Ako si Trina. Simple lang ang buhay na meron ako. Isa akong estudyante at nasa ika-9 na agwat na ng pag-aaral. Bawat araw gumigising ako ng napakaaga dahil ito ang oras ng paggising ng aking ina. Sumasabay ako sa kanilang mag-umagahan at hatid sundo naman ako ng aking ama. Napakaswerte ko sa buhay. Hindi ko masabing wala ako ng mga bagay na wala ang iba. Kasi ang mahalaga lang sa akin ngayon ay makitang buo at masaya ang aking pamilya. Pero minsan nagtataka ako kung ano nga ba meron ang pamilya ko dahil simula pagkabata ko hindi ko pa sila nakikitang mag-away. Isang gabi, dala ko ang lakas ng loob para pasukin ulit ng kwarto nila. Hinintay ko muna ang pagsapit ng gabi para masiguro kung tulog na talaga sila. Dala ko ang maliit na flashlight at dahan-dahan tumayo sa kama. Parang lalabas ang puso ko sa sobrang kaba at nanlalamig ang dalawang palad ko. Pinihit ko ang sarandura palabas ng aking kwarto, dahan-dahan para hindi makagawa ng ingay. Tanging tunog ng orasan ang naglilikha ng ingay na lalong nagbibigay ng pangamba sa pagkatao ko. Namamawis na rin ako. Madilim ang paligid pero nakikita naman ang daanan dahil sa lamppost sa labas. Naglakad ako sa pasilyo, ingat na ingat, hindi makagawa ng kahit kaunting tunog. Nang nasa harap na ako ng kwarto ng magulang ko, nagdadalawang isip ako kung papasukin ko ba o hindi. Dumoble ang kabang nararamdaman ko nang pagpihit ko ng sintura ay tunog ng pagbukas nito. May kung anong tuwa at kabang lumuob sa pagkatao ko. Tuluyan ko na nabuksan ang kwarto nila. Sinalubong agad ako ng napakalamig na pakiramdam. Pero hindi iyon ang nakaagaw ng intensyon ko, kundi ang dalawang taong nakaupo sa kama na magulang ko. Nakangiti ito pareho sa akin, malalalim ang muntong ng mga mata at diretso ang tingin sa akin na tila alam nila na darating ako. Ma, kinakabahan kong sabi, kahit boses ko ay hindi ko na makilala. Nangingilid na rin ang luha ko dahil siguro sa kaba o takot, nanlalamig ang palad ko at nanginginig ang tuhod ko. Lalo silang ngumiti nang nagbigay kilabot sa pagkatao ko. Nakarinig ako ng katok na nanggagaling sa pintuan pero takot ako lumingon at pinatili ko ang tingin sa aking mga magulang. Bawat segundo, malakas ang tunog. Parang mababakwas ang tuhod ko. Naiyak rin ako nang biglang tumigil ang katok. Tumunog ang smartwatch na suot ko, kaya napatingin ako rito. Eksaktong 5 AM ng umaga. Pagbalik ko ng tingin sa mga magulang ko, ay wala na sila sa kanilang pwesto. And the realization hit me 7 years ago. May pinatay. A brutal massacre. Sa loob ng kwarto dahil palagi sila nag-aaway. Pinilit sila magkasundo. Piyit ang ngiting kinabit sa kanila at hinulma bilang perpektong magulang para sa anak nila. Ngumiti ako, naging tawa, palakas ng palakas. Ma, kain na tayo. Ihahatid po ba ako ni Papa? Hindi ba? Pagkausap ko sa kanila, kahit alam kong nasa utak ko nila sila.